Mahilig ba kayo kumain ng tilapia? Pag ganito kasarap, syempre kakainin mo. Favorite ko yung tilapia yan. At least makakaisang buo ako niya. Minsan lampas pa nga eh. So ano benefits and risks ng tilapia? Madalas masiraan ng tilapia, di ba? Kumbaga sa nababad news, tingnan natin kung fake news ba yung sinasabi sa kanya. So may benefit at may konting risk. Panoorin yung hanggang dulo ng video para maintindihan nyo, lalo na kung mahilig kayo sa tilapia. Normally kasi, ang tilapia, hindi na siya hinuhuli sa dagat, commercially farmed. Nandun yung issue kung maganda ba yung pagka-farming nung pagkalaki ng tilapia. Pero yung tilapia mismo, maganda siya. Sobra healthy siya. Tingnan mo, 128 calories lang, oh, one serving. Siguro mga kalahati yun. Ang maganda sa tilapia, ang taas sa protina, oh, Doc Lisa, oh, 26 grams. Walang carbohydrate, oh. O, see, fats niya, konti lang, oh, 3 grams. Ang taas pa ng niacin, vitamin B12, phosphorus, selenium, potassium, low fat siya. At maganda siya, high protein. Tingnan natin yung pros and cons. Dito muna tayo sa health benefits. Marami siyang fatty acids. Okay? May omega-6, may omega-3. So, omega-6 or omega-3, kailangan naman ito ng katawan. Essential fatty acids yan para sa cholesterol, para sa muscle. Yan, pati din sa paggamit ng mga sugar, carbohydrates, mga insulin. So, maganda rin to sa mga diabetics. Number 2, marami siyang protina. Kailangan natin protina, di ba? Imbis na sa baboy, baka, crispy pata, lechon kawali, kukunin mo yung protina. Ito ang magandang source ng protein. 23 grams of protein yan, kaya mabubusog ka. Protein for bone, for muscle, for healing tissue, more oxygen, digestion, pampalakas. Mataas din siya sa phosphorus natin, 28% phosphorus needs ng katawan. So, kailangan siya para sa buto, para siya sa ipin, ito mga acid-base balance, at energy sa mga cellular. Lahat to magandang mataas siya doon. Ang isa pang maganda sa tilapia, konti lang ang pagkain na may vitamin D as in dog. Very few, itlog, tilapia. Sa mga seafoods at isda, siya lang yung mataas sa vitamin D. Kailangan natin vitamin D. Ako, may inom pa ako ng vitamin D na mga supplement. Tapos yung mga cardiologists, lagi nagbibigay ng vitamin D para sa puso. So, vitamin D mula sa araw, vitamin D, calcium, immune system, nerves, muscles, sa puso, napakaganda. So, ang dami niyang benefits. Hindi nga natin alam bakit sinisiraan na mas masama pa daw kaysa sa bacon. Mataas pa siya sa potassium. Alam niyo naman, low potassium, delikado. So, high potassium, mataas din phosphorus, vitamin D para sa bones, nerve, muscle. Kailangan ng potassium para tumibok ang puso. Laging pinapawisan, laging nag-exercise. Napakaganda. May calcium din siya, may selenium din siya. Ayan, mataas ang selenium content niya, oh. Para sa thyroid, para sa DNA, at mababa siya sa mercury. Actually, lahat naman sila. Tilapia, bangus, salmon, low in mercury sila. Maliit na, hindi siya ganun kalaking isda. Ang mataas sa mercury, mga tuna, yung mga shark. So, dahil farmed siya, less exposure sa mercury. Dahil mababa siya sa mercury, pwede sa bata, pwede rin sa buntis, pwede rin sa nagpapadede. Pwede lahat. Gaano karami in a day, in a week? Siguro mga twice a week. Wala nung masama sa tilapia. Siguro at most 3 times a week. Siguro twice a week tilapia, minsan bangus, minsan bisugo o whatever. Pwede naman. Ngayon, ang issue lang talaga sa tilapia, yung farm race na meron kasi nagpabalita nun, na yung conditions, paano siya pinapalaki. Yan. So, pagdating doon sa pagpapalaki, ang issue talaga, mayroon silang ginawang study doon sa China daw na pinapakain ng dumi ng mga livestock. Siguro nagtitipid, dumi. O yung iba daw, allegedly, di umano, nilalagyan ng antibiotic,
nilalagyan ng pesticide, nilalagyan ng chemical, kung ano nilalagay. Pero ang ibig lang po sabihin, healthy naman yung tilapia. Walang problema sa tilapia mismo. Siyempre, depende sa pagpapalaki ng isda. Kahit anong isda naman palakihin mo, kahit bangus o hipon, pinalaki mo sa maraming dumi, hindi rin naman healthy. So, yun ang issue. Actually nga, sinasabi lang ng mga news reports, pwede kumain ng tilapia, wag lang daw yung doon sa isang paggawaan sa China. Hindi natin alam kung may galit lang sa ibang bansa. So the point is, alamin lang saan nanggaling yung tilapia. Isa pang issue sa tilapia, meron kasi isang pag-aaral, Wake Forest University, 2008, ito sa mga doktor din to. Mas marami daw ang omega-3 ng tilapia compared sa mas marami ang omega-6 ng tilapia compared sa omega-3. Yung omega-3 mas maganda sa puso, pampababa ng cholesterol, pampaganda ng tibok ng puso, yung rhythm mas maganda. So ito, medyo mas marami yung omega-6 na ayaw lang nila. Parehong kailangan, pero yung ratio, mas gusto sana medyo pantay yung dalawa. Pero para sa akin, omega-3, omega-6, pareho naman meron. Hindi lang naman ito kakainin mo. Hindi ako gano'ng worried na itong risk of inflammation tunay na mangyayari kung kakain ka ng tilapia. Questionable pa to. Yun nga daw, dirty environment. Depende nga kung ano pinapakain sa isda eh. Kung maganda ang feeds mo, ayan wag lang daw gumamit ng dumi ng ibang hayop na ipapakain. Kahit saan naman kahit sa Pilipinas, basta hindi maganda yung pagka-farm, hindi maganda yung pinapakain, hindi maganda. Kahit anong isda pa, tilapia o iba. May isang rare bacterial infection sa mga isda, hindi lang sa tilapia at ibang isda. So, bottom line, ako mahilig ako sa tilapia. Hindi lang naman yan ang kakainin mong isda, iba-iba. So, tilapia is healthy, mura pa siya, maraming protein, maraming health benefits. Basta malinis yung pagka-farm, maganda pagka-handle, lutong-luto, hindi hilaw, well-cooked, safe to eat. Pwede rin sa bata, pwede rin sa buntis. Meron tayong konting comparison. Tilapia ba o bangus? Okay? Pinanglaban natin. Ano ang mas marami, mas mababang mga sustansya? Ang tilapia, mas maraming selenium, 76% RDI, mas maraming vitamin B1, 7 times more compared sa bangus, mas maraming phosphorus. Ang bangus naman, mas maraming omega-3. Tsaka B12, B6, at B3. So, parehong okay. Kahit taba ng bangus, pwede rin po. Wala namang problema. Kung ano ang gusto nyo. Minsan bangus, minsan tilapia. Parehong okay lang po. Isa ring issue, pwede natin i-compare tilapia versus salmon. Ano mas maganda ito? May check o may X Sabi ng mga experts, mas masarap daw ang salmon. Pero sa akin, depende. Ako, gusto ko lasa ng tilapia. Tsaka yung tilapia daw, Doc Lisa, pag farm daw, mas malinis ang lasa. Pero yung tilapia na wild, galing sa dagat, muddier taste. Ano ba yun? Lasang lupa. Mas parang may lupa. Sa cooking, mas madali daw lutuin ang tilapia. Ang salmon, mas matagal konti. Sa cost, mas murang tilapia. Mahal ang salmon. Malayo. So, dito tayo. Yung sinasabing omega-3 at omega-6, pareho silang may omega-3, omega-6, pero mas panalo yung salmon ng omega-3 kaya ang mahal ng presyo. 10 times more omega-3. Pero, ang tilapia, meron ding omega-3 ang tilapia, pero meron din siyang omega-6. Ang tilapia, mas maraming omega-3 kumpara sa baboy, baka, turkey, manok. Kung sum omega-3, so tilapia is healthier than bacon. Baliktad yung sinabing bacon ng mas healthy. Mercury, parehong mababa ang content. Okay? So sana po, sa mga mahilig kumain ng tilapia, once or twice a week, pwede. Ako, kumakain ako na isda 3 to 4 times a week. Tapos sana, kung malalaman natin kung ano yung source nito, kung saan nanggaling, mas safe pa yung pagkain natin. Salamat po.